dahil pa si Jesus ay sinampa, ay patotoo na siya ang Diyos. Yan ang paksa nila. At ang tagpo nila ay nasa tagpo 19. Ang tagpo 19, mga kapatid, ay pagbabahagi ng iyong paniniwala sa isang katrabaho, isang kamag-anak. Bari sa trabaho. Sobrang busy naman ni ate. Ika, lunch break muna tayo. Teka lang, tinatapos ko na itong listahan ng mga sponsors namin para sa pista ng Santo Niño namin. Uy, wag kang mawawala. Invited kita doon. I don't mean to offend you, ate, no? Pero sa tingin mo ba tama yung paraan ng pagsamba mo kay Jesus? Oo naman. Tsaka kinamulatan na namin to. Lahat ng pamilya namin, ginagawa na yung tradisyon na to taon-taon. Kung sa bagay, hindi ko naman may aalis agad sa'yo yung ganyang paniniwala mo din. Kasi gaya nga na sinabi mo kanina, yun na yung kinamulatan mo. Pero alam mo, te, may mga bagay kasi na dapat tayong baguhin kung nasasangkot dito yung ating buhay. Kung pagdating ng panahon, yun yung magdala sa atin sa kapahamakan. Kapahamakan, teka, kinalabutan ata ako dun. Bakit naman ako mapapahamak? Full support nga ako kay Jesus eh. Saka, Santo Niño namin yun. Siguro naman, di siya magagalit sa akin. Ang tanong, te, kung natutuwa ba siya sa paraan ng pagsamba mo kay Jesus? O gusto ba niya talaga na sinasamba mo siya? Teka, ano bang ibig mong sabihin? Kasi ganito yan ate, no? Catholic ka, di ba? And I'm sure naniniwala ka sa Bible. Tulad halimbawa ng The Great English Lexicon of the New Testament and other early Christian literature, na kung saan ginamit doon yung salitang pagsamba na sa Greek word ay proskuneo. At marami pang ibang mamasaling sa Biblia na ginamit yung salitang pagsamba. Tulad nung nandun sa Mateo 14:33, na kung saan inilarawan doon yung ginawa ng mga alagad kay Jesus. Gayon din yung nandun sa Genesis 23:7, na inilarawan naman doon yung ginawa ni Abraham sa mga taong kaugnay niya sa negosyo, kasuwato ng kanilang kaugalian ng kanilang kapanahunan. At marami pang ibang mga teksto na ginamit para maipaliwanag yung mga bagay na nalalaruan ka. And especially kung ito ay related sa spiritual. Teka, alam mo Ana, medyo naguguluhan talaga ako eh. Ibig mo sabihin, mali lahat ng mga ginagawa ko. Tsaka mali yung paraan ng pagsamba ko kay Jesus. Tsaka mali yung binibigyan ko siya ng bukod-tanging debosyon. Hindi ako ang sasagot niyan, ate. Hayaan natin na Biblia ang mag-explain sa iyo niyan. Kaya pakisuyo yung basahin mo yun nandun sa Mateo 4:10. Mateo 4:10. Na magkagayon ay sinabi ni Jesus sa kanya, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, si Jehovah na iyong Diyos ang sasambahin mo, at sa kanya ka lamang mag-uukol ng sagradong paglilingkod." O di ba, te, maliwanag na sinasabi dyan, galing mismo kay Jesus, na sa kanyang ama, si Jehovah, sa kanya lang tayo magbibigay ng bukod-tanging debosyon. Okay, naiintindihan ko na, Ana. Salamat naman, te, at naunawaan mo yung pinag-uusapan natin. Meron pa akong i-share na isa pang teksto sa'yo. Nandito yun sa Deuteronomio 6:13 para magbigay pa ng further explanation. Sabi dito, si Jehovah na iyong Diyos ang dapat mong katakutan at siya ang dapat mong paglingkuran at sa kanyang pangalan ka dapat manumpa. Maganda yan na. Mukhang na-enlighten ako.
na-realize ko tuloy na mali pala lahat ng ginagawa ko ngayon. Salamat. Ay ate, alam mo, every lunch break, kailangan meron tayong pag-uusap. Mag-Bible study tayo para kahit kung paano na-explore pa yung mga kaalaman mo tungkol sa Bible. Halika, tayo na tayo. O sige, nagutom na nga ako. Maraming salamat, Sir Borganan, ganun kay Sister Dania sa inyong bahagi. Tunay na tayo nakinabang sa kanilang bahagi, mga kapatid, mula sa tanong na dahil ba si Jesus ay sinasampa, ipatutuon na siya ang Diyos. Ito sa bagay na pinag-usapan nila sa maikli lamang, pero napatingkad niya yung idea kung bakit hindi tama na si Jesus ang Diyos. Binanggit niya yung Mateo 4:10, yung Deuteronomio 6:13, at binasa niya ng dahan-dahan. Sa isang bagay na sabi doon sa aklat natin, sa 101, wastong pagdiriin ng mga susing salita. Kasi kapag hindi wasto yung pagdiriin, ang kahinanat nun, maaaring maging malabo yung tagapakinig, maging malabo sa tagapakinig, at maaaring gumagala-gala yung kanilang isipan kapag hindi wasto yung pagdiriin ng mga salita at pagdiriin ng mga teksto. Kaya naiangkot niya yung mga pagdiriin sa pamamagitan ng paggamit ng mga teksto at yung paraan ng pagbigkas at pagbasa. So, maraming salamat, Sister Ferdinand. Ngayon nakuha natin ang panghuli. Ito ay isang pahayag mula doon sa paksa na kung bakit si Jesus ang punong ahente at tagapagsakdal ng ating panampalataya. Batay sa Hebreo Kabanata 12, talatang 2, at sasagutin niya sa pamamagitan ng pahayag ni Brother Karamat. May natin yung tanong, mga kapatid. Bakit si Jesus ang punong ahente at nagapagsakda ng ating pananampalataya? Basahin natin ng teksto, mga kapatid, sa Hebreo Kabanata 12, mga talatang 1 at 2.